Magandang araw po sa inyong lahat. Lalong-lalo na po sa aking mga giliw na tagapakinig. Isang panibagong araw na naman po ngayon ng pakikipaglaban at pakikipagsapalaran. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay tungkol sa isang binatang matapang na pinasok ang yungib ng mga aswang para masagot ang matagal na katanungan sa kanilang baryo. Dahil sa gabi-gabing pag-atake ng mga aswang at dahil doon, kasama ang kanyang ama sa mga nabiktima. Magagawa ba niyang tapusin ang paghihirap ng kanilang baryo at magagawa niya bang bigyan ng hustisya ang lahat ng mga nabiktima? Yan ang tatalakayin natin sa kwentong ito. Simulan na po natin ang kwento. Nay! Nandito na po ako! Ay, grabe! Nakakapagod po maghapon na to. Ang dami naming binuwat na sako ng mga mangga. Dodoy anak, nandiyan ka na pala. Kumusta naman ang trabaho mo? Ayun Nay, tulad po ng dati. Nakakapagod pero kayang-kaya naman po. Ay Nay, ito po pala ang sinahod ko sa 1 linggo. Naku anak, itabi mo na lamang muna yan. May mga kinita pa naman ako sa paglalabada. Ipunin mo na lamang muna yan. At nang makapag-umpisa ka na sa pag-iipon, hindi ba sabi mo sa akin gusto mong bumalik sa pag-aaral pagkatapos na yung gulo sa baryo? Naku Nay, matagal pa naman po yun Saka, parang hindi naman po natatapos o nababawasan yung nangyayari sa baryo natin Araw-araw na lang po may nakikitang bangkay ng mga tao. Anak, gumagawa naman na ng paraan sila kapitana. Sinusolusyonan nila ang pag-atake ng mga hindi kilalang nilalang tuwing gabi. Ay nako Nay, kung sinusolusyonan po nila, bakit imbis na pakunti ang mga bilang ng biktima lalo pa po nadadagdagan? At saka, wala na po akong ganang mag-aral, Nay. Alam niyo na po yun. Magmula po nang mapabilang si tatay sa mga nabiktima ng mga halimaw na yan. Pero anak, para sa'yo din naman yun. At saka, alam mong hindi matutuwa ang tatay mo pag makikita kang ganyan ka. Nay, patay na po si tatay. At kahit kailan, hindi na po siya babalik. Nay, tama na po. Ayoko na pong pag-usapan pa natin ang tungkol po sa pag-aaral ko. Okay na po yun. Anak naman, Totoy. Pupunta lang po muna ako kay Nagabo. Babalik rin po ako mamaya, Nay. Magsara ho kayo ng mga bintana, Totoy, anak. Bumalik ka rito. Aba, anak. Paggabi na. Tumalikod na ang binata at lumabas sa kanilang pinto. Si Dodoy ay isang mabuting anak. Ngunit pagdating sa usapan patungkol sa kanyang ama, ay nag-iiba ang ugali nito. Namatay ang tatay niya, 2 taon na ang nakararaan. Simula nun, ay napilitan si Dodoy na tumigil sa kanyang pag-aaral upang matulungan ang kanyang ina. Namasukan siya bilang isang tagabuhat ng mga sako-sakong mangga. Kaya sa tuwing walang labada, si Aling Luping ay may nailalabas sila upang matawid ang pang-araw-araw na pangangailangan. Bukod doon ay may kaibigan siyang si Gabo na isa namang mangangaso. Gabo! Gabo! Oh, Dodoy! Ikaw pala yan Mangangaso ka ba ngayon? Naku, hindi na. Nagpapahinga lang ako dito sa tindahan. At ito, nagme-merienda ako. Uy! Tamang-tama. Baka naman may libre dyan. Libre mo mukha mo. Di ba Sabado ngayon? Ibig sabihin may sahod ka. Dapat ikaw naman libre. Nung nakaraan Sabado, ako itong bumili ng merienda mo Napakakuripot naman talaga nito. O siya, sige. Ate, pabili nga ako. 2 pandilimon at saka 2 soft drinks at saka 1 yosi, te. Hoy, teka, anong yosi pinagsasasabi mo? Nag-yosi ka na ba? Pantanggal lang ng stress, Pards.
Teka, alam ba yan ni Aling Luping? Malalaman niya kung sasabihin mo. Ay nako, parang alam ko na to ah. Tungkol na naman to sa tatay mo, no? Bakit, may pinagbago ba? Alam mo, kung kaya ko lang talaga na kagad malaman kung sino mga hayop na gumawa nung kay tatay, hindi ko alam kung magpapakatao pa ba ako sa kanila. Pero dapat, kahit ganun yung nangyari, huwag mo namang idaan sa bisyo. Pambihira ka, oo. Nakita mo ba akong uminom nung namatay si tatay? Hindi naman, di ba? Buti ka pa nga, may nanay ka pa eh. Eh ako, si lolo na lang ang meron ako. Tapos ang hirap ang kausap. Puro butas na lang sa bundok ang kinikwento niya sa akin. Hindi na tumigil. Araw-araw na lang. Oo na, kuya. Masusunod, kuya. Hindi na po ako magbibisyo, kuya. Hampasin kaya kita ng sakubad dyan eh. Makakauya ka dyan, kala mo. Hoy, matanda ka sa akin ng 1 taon, Pards, no? Oo na, ito naman joke lang eh. Sige te, balik ko na lang 'tong Yossi. Ito na lang pandilimon tsaka soft drinks ang babayaran ko. Oo nga pala, Dodoy. Matanong ko lang, may trabaho ka ba sa manggahan bukas? Wala, linggo bukas eh. Araw ng pahinga, di ba? Ba't mo naman natanong? Samahan mo naman ako bukas mga so. Huwag ka mag-alala, hahatian naman kita pag may mga nahuli tayo eh. Susubukan ko, Pards. Magpapaalam lang muna ako kay nanay. Papayag naman siguro si Aling Luping, Pards. Ako naman ang kasama mo eh. Alam niya kasi na good influence ako sa'yo. Ay sus, wala lang bisyo eh, good influence na agad. Bakit? Ano ba na ituro mong tama sa akin? Sige nga. Aba, magandang katanungan yan, Pards. Ayan, nakita mo naman pinigilan kita mag-yosi, di ba? O sige, ako naman na magtatanong sa'yo. May naituro na ba akong makakasama sa'yo? Sige nga, sagutin mo. Wala. O di ba? Wala, kasi mabait nga ako. Ay oo nga pala, ba't parang hindi yata maayos yung mood mo ngayon? Ewan ko ba? Hindi ko rin maintindihan, Pards, kung bakit ganito. Sa tuwing naaalala ko kasi si tatay, nag-iiba ang timpla ng ugali ko. May 2 taon na rin yata nung nawala siya sa amin. Pero napakasariwa pa rin nung sakit. Kahit naman ako, Pards eh. Dahil ilang linggo lang nung namatay si Mang Kael, sumunod naman si tatay, di ba? Napakasariwa pa rin sa utak ko nang makita namin si tatay sa kakauyan na wala nang lamang loob. Ilang beses ko naman kasi sinabi sa'yo, Pards, na mas malaki kitaan sa pangangaso kaysa sa manggahan. Siyempre, maaalala mo talaga si Mang Kael. Doon siya nagtatrabaho eh. Pero kung sasama ka na lang sa akin sa pangangaso, malilibang ka. Sinasabi ko sa'yo, makakalimot ka talaga, Pards. Sige, susubukan ko muna bukas. Pero kung di ko kaya, baka sa manggahan lang talaga ako nararapat. O siya, Pards. Salamat sa libre mo ah. Mauna na ako. Kita na lang tayo bukas sa inyo. Pupuntahan kita doon para personal na makapagpaalam kay Aling Luping. Sige, Pards. Uwi na rin ako. Salamat sa pakikinig ah. No problem. I got you. Basta, kita-kits bukas. Yes, Master. Pakikumusta na lang ako kay Lolo Pidyok. Kumaway na lamang patalikod ang kaibigan niyang naglalakad palayo. Ngumiti naman ang binatang si Dodoy at nagbayad na sa tindahan at naglakad pa uwi. Napansin niya rin kasi ang tuluyang paglubog ng araw, kaya't binilisan na lamang niya ang paglalakad upang agad na makauwi. Inaalala niya kasi si Aling Luping na mag-isa lamang sa kanilang bahay. Pagdating niya sa bahay, nadatnan niya ang kanyang ina na nakasudsod ang muka sa kanilang hapagkainan at natutulog na ito dahil sa paghihintay sa kanyang anak. Nakita rin ni Dodoy na tapos na at nakaluto na ang lahat. At alam niyang hindi pa kumain ang nanay niya dahil wala pang bawas ang sinaing. Doon niya napagtanto na hindi pala kakain si Aling Luping hanggat wala pa siya. Kaya bago niya ginising ang kanyang ina, isinira na muna niya
ang lahat ng bintana at pinto. Hinarangan niya rin ng isang mabigat na bagay ang pinto upang hindi ito basta-basta mabubuksan. Nay? Nay, gising na po. Nandito na po ako. Aba anak, nandiyan ka na pala. Kumain na tayo. Eto, nagluto ko ng paborito mo. Umupo ka na lamang dyan, anak. Ipaghahain kita. Wag na po, Nay. Ako na po maghahain. Umupo na lang po kayo dyan. Alam ko naman po na pagod kayo. Sige na, Nay. Sigurado ka ba, anak? Opo, Nay. Tsaka nga pala, Nay, bukas pupunta po dito si Gabo. Sasama po ako sa kanya sa pangangaso. Susubukan ko lang naman, Nay, kung maganda ba ang trabaho niya. Naku, anak, sigurado ka ba? Eh di ba mapanganib ang pangangaso? Sa tabing bundok yun, di ba? Baka makaano kayo ng malaking ahas doon o di kaya ng mabangis na hayop. Nay, kaya naman namin po ni Gabo ang mga sarili namin. At saka, Nay, professional po na mga ngaso ang kasama ko. Kaya magiging ayos lang po kami. Kinakabahan naman ako dyan, anak. Nay, ano ka ba? Nasa tamang edad na po ko. Kaya namin yun. Mapoprotektahan po namin ang mga sarili namin. Huwag po kayo mag-alala. Basta anak, mag-iingat kayo ha. Kahit na sabihin pa natin na professional yan si Gabo, hindi rin natin masasabi ang disgrasya. Naku, Nay, kumain na lamang po tayo para makapagpahinga na po tayo. Inilapag na ng binata ang kanin at ang ulam sa pagkainan. Nagdasal na muna sila bago tuluyang kumain. Bago pa matapos si Dodoy, ay hinawakan niya ang kamay ng nanay niya na nakahawak sa lamesa. Nay, pagpasensyaan niyo na po ako kanina. Kung ganun na lamang po ang ginawa ko. Nag-uusap pa tayo bigla na lamang po akong tumalikod. Dodoy anak, wala yun, naiintindihan ko. Alam ko naman na sariwa pa ang lahat sa'yo. Hayaan mo at sa susunod, hindi ko na ipipilit ang pagbabalik eskwela mo. Pero Nay, pasensya na po talaga. Ayoko naman po na maging ganun ang ugali ko Kaso sa tuwing naaalala ko po si tatay, nag-iiba na lamang po bigla ang timpla ng ugali ko. Kahit na alam ko naman na maliban sa akin, mas nasasaktan po kayo sa pagkawala ni tatay. Huwag po kayo mag-alala, Nay. Darating din po yung araw na makukuha rin natin yung ustisya na para sa atin at sa iba pa nating kababaryo. Kaya sana talaga magawa na ng aksyon ni Kapitan ang mga patayang nangyayari sa baryo natin. Yun pa rin naman, anak, ang ipinagdadasal ko, na matapos na rin ang gulo na meron tayo sa baryo na to. Hirap na din ako, anak. Sa tuwing sasapit ang dilim nandito tayo sa sarili nating bahay, nagkukulong, para tayong preso ng sarili nating tahanan. Hindi magtatagal, Nay. Makakahinga na rin tayo ng maayos sa mga nangyayaring to. Kahit ako, Nay, hirap na rin po. O siya, tapusin na natin itong pagkain natin at nang makapagpahinga na tayo. Lalo na ikaw. Kung ako kasi, nakaupo lang habang naglalaba, ikaw, nagbubuhat ka ng mabibigat. Sige po, Nay. Pagtapos niyo po dyan, dumiretso na po kayo sa kwarto niyo. Ako na po ang bahala rito. Tuluyan na nilang tinapos ang kanilang pagkain. Tumayo si Aling Luping upang maghilamos. Pagkatapos nun, ay nagpaalam na siya sa kanyang anak at pumasok sa kwarto nila ng kanyang yumaong asawa. Sige, Nay, pahinga na po kayo. Lilinisan ko lang po rito. Tapos magpapahinga na din po ako. O siya, matutulog na ako, anak. Napakasakit ng likuran ko. Kakaupo sa paglalaba. O siya, sige na. Bilisan mo na riyan, ha? Sige po, Nay. Habang siya'y naglilinis, kumakalabog ang yero ng kanilang bahay. Ngunit dahil paulit-ulit na lamang yon sa loob ng ilang taon, ay normal na ito sa kanya. Dahil nasanay na lamang siya sa mga ingay sa bawat gabi. At bago siya pumasok sa kanyang kwarto, ay sinilip niya muna ang kanyang nanay na katabing kwarto lamang niya. Nakita niya doon na hindi maayos na nakasara ang bintana. Kaya pumasok ito
upang ayusin yon. Bago siya lumabas, ay narinig niya ang kanyang ina na binabanggit ang pangalan ng kanyang ama. Kaya umupo muna ito sa higaan ng kanyang ina. Sa tabi nun, ang litrato ng kasal ng kanyang ina at ama. Naluwa ito dahil ilang beses na ding nagsalita nang natutulog ang kanyang ina. Akala ko nun, Nay, ako na ang pinakanasaktan ng panahon na wala si tatay. Nagkamali pala ako dahil sa ating dalawa. Ikaw talaga ang pinakanasaktan dahil sobrang mahal mo si tatay eh. Huwag kang mag-alala, Nay. May awa po ang Diyos. Ibibigay niya rin sa atin yung hustisya na gusto natin. Mawawala din po sa landas natin ang mga hayop na gumawa nung kay tatay. Pangako po yan, Nay. Bago pa umalis ang binata sa silid ng kanyang mga magulang, hinalikan niya ang noo ng kanyang ina at tumayo na at naglakad palabas ng kwarto. Pumasok na siya sa loob ng kanyang silid at inayos ang kanyang higaan. Isinara niya ng maayos ang kanyang bintana at tuluyan ng humiga. Ngunit tulad ng dati ay patuloy pa rin ang ingay na nagmumula sa kanilang yero. Kung ayaw niyo matulog, magpatulog kayo, mga hayop kayo. Gabi-gabi na lang Buhusan ko kaya kayo ng tubig na may asin. Kapag talaga hindi kayo tumigil dyan, sige! Dahil hindi makatulog sa ingay na ginagawa ng mga nilalang sa taas ng kanilang bubungan, ay ipinatong niya na lamang ang isang unan sa pwesto ng kanyang tenga. At dahil doon, nabawasan ang ingay na kanyang naririnig hanggang siya ay tuluyan ng makatulog. Mabilis na lumipas ang gabi at nagising na lamang siya sa ingay ng manok ng kanilang kapitbahay. Tumayo ito at nadatnan na lamang niya ang termos at ang tasa na bubuhusan na lamang niya ng tubig na mainit at 5 pirasong pandesal. Si nanay talaga. Iniisip talagang pababayaan ko ang sarili ko. Kaya ko naman itong gawin eh. Nakita niya rin ang sulat na nasa lamesa na gawa ng kanyang ina. Nakasulat doon ang salitang, "Magandang umaga anak, mag-iingat kayo ni Gabo." Maaga akong tinawag ng isa sa mga nagpalabada. "Mag-almusal ka na lamang dyan." At nagsaing na ako. Bumili ka na lamang ng lutong ulam sa karinderya at baunin yung 2 ni Gabo. Nasa ilalim ng tasa ang 100 piso. Pagkasyahin nyo na lamang. Ingat kayo anak. Maaga pa lamang ay napangiti na kagad ang binata. Binitiwan na niya ang sulat at nagtimpla na ng kape. Inihanda niya rin ang kanin na kanyang babaunin. Isinukbit na rin niya ang itak na naiwan ng kanyang ama. Nilagay niya yon sa kaluban. Ilang minuto lang ang nakalipas ay dumating na si Gabo na magiging kasama niya sa unang araw niya sa pangangaso. Oh, magandang umaga sa iyo, Pards. Ano, ready ka na ba? Hindi ba halata sa itsura ko, Pards? Sabi ko na gabi, handang-handa ka na. Sa suot mo pa lang, mukhang mangangaso ka na talaga eh. Tapusin ko lang tong kape, tsaka pandesal. Ikaw ba? Nag-almusal ka na? Di pa nga, Pards eh. Pero iniwanan ko ng pagkain si Lolo. Di na ako nagpaalam eh. Alam ko naman ang isasagot niya sa akin eh. Butas sa bundok. Wala nang kape. Pero to, hati tayo. Kunin mo na rin yung 2 pandesal para malaman na niyang sikmura mo kahit papano. Ayos. Salamat, Pards ha. Oo nga pala, Pards. Nasaan si Aling Luping? Para naman mapagpaalam kita ng maayos sa kanya. Ayos na, kagabi pa kinausap ko na siya. Sabi niya mag-iingat na lang daw tayong 2. Ayan nga oh, nag-iwan pa ng 100 pambili ng ulam na babaunin natin. Grabe, ang sarap talaga magkaroon ng nanay no? Di ka talaga pinababayaan. Kaya nga nagigilty ako kay nanay eh. Sa tuwing pinagdadabugan ko siya o kaya pag nagtatampo ko,
Ginagawa naman niya kasi ang lahat eh. Ako lang tong masyadong mainitin ng ulo. Kaya nga dapat, Pards, magbago ka na. Aba, mahal na mahal ka ng nanay mo. Huwag mong hayaang sa huli, dun mo lang maipakita o masabi na mahal mo siya. Pards, parang sinasabi mo naman na mamamatay na si nanay ah. Hindi naman sa ganun, Pards, ko naman. Ang sa akin lang, ngayon pa lang gampanan mo na ang tungkulin mo bilang anak niya. Ay oo nga pala, huwag ka nang bumili ng ulam. Kanin na lang dalin mo. Dala ka na rin ng posporo. Sa gubat, may maliit na pala isdaan doon. Naku, napakaraming iba't ibang uri ng isda doon. Iihawi na lang natin para naman makatipid tayo, di ba? Oo nga no. Sige, iuhulog ko na lang to sa alkansya ko. Pinag-iipunan ko yung dress na nakita ko nung nakaraan sa bayan eh. Ibibili ko kasi si nanay nun. Para naman may bago siyang maisuot. Hindi lang yung labasuot na lang yung nangyayari sa kanya. Oh, yun naman pala eh. Oh, tara na. Sandali, dadagdagan ko lang tong kanin na dadaling ko. Kapag usapang ihaw kasi, matakaw ako dyan eh. O siya, Pards, sige na, bilisan mo na. 7:00 na oh, baka wala tayong makuwang tupa ngayon. Nang matapos si Dodoy sa kanyang ginagawa, ay sabay na nilang tinahak ang daan patungong Kakahuyan. Napagdesisyonan nilang sa paanan ng bundok sila mag-uumpisa dahil malapit doon ang palaisdaan na sinasabi ni Gabo. Nang makarating sila doon, ganun na lamang ang pagtataka niya nang maramdaman niya ang napakabigat na pakiramdam sa paligid, lalo na kapag tinatanaw niya ang daanan paakyat ng bundok. Swerte naman sila ng umagang yon dahil isang tupa at isang baboy ramo ang agad nilang nahuli. Ngunit hindi pa rin maalis ng binatang si Dodoy ang pakiramdam na sobrang bigat kapag nalilingunan niya ang daang paakyat. Gabo. Oh, bakit, Pards? Palagi ka dito, di ba? Simula nung di na ako nag-aral, madalas na ako dito. Bakit? Ano bang meron? Alam mo ba yung pakiramdam na sobrang bigat na para bang may nakapasan sa'yo? Ganun. Lalo na pag napapatingin ako sa daan ng paakyat ng bundok. Nung una ganyan din ako dito eh. Pero nasanay na lang ako. Di ba, Pards, walang ganong umaakyat sa maliit na bundok na to? Wala nga, Pards. Kinatatakutan to eh. At saka, ipinagbabawal din kasi ni Kapitan Ferrer. Sabi niya, mas higit na mababangis ang hayop sa bundok na to kaysa doon sa Kakahuyan. Kung ganun, Pards, bakit parang may gasgas yung daanan ng bundok? Di ba ang ibig sabihin lang yan eh, may umaakyat pa rin kahit papano? Hindi ko lang alam, Pards. Pero kung meron man, problema nila yun. Pag napahabak sila, di ba? Kasalanan nila. Sa bagay, may punto ka. Naku, hayaan na nga lang natin. Anong oras na ba? Parang gusto ko na yatang kumain ah. Yun, sakto. Malapit lang dito yung palaisdaan. Tara, Pards. Madali lang manghuli ng isda rito. Di gano'ng mailap yung mga isda. Kaya nga ako di nagdadala ng pamingwit eh. Kasi kinakapa ko na lang sila. Wow, grabe ka talaga. Kahit ano talaga kaya mo no? Ako na lang kasi nagpapakain sa amin. Kaya kailangan talaga nasanayan ng sarili sa ganitong bagay para may makain. Diyan talaga ako bilib sa'yo, Pards eh. Kaya idol kita eh. Siyempre naman. Ako pa ba? Tara na nga. Kesa maniwala pa ako sa mga pambobola mo sa akin. Wala pang laman na sikmura natin eh. Tinahak nila ang isang masukal na bahagi ng Kakahuyan. Habang naglalakad sila, ay paunti ng paunti na ring lumilinis ang kanilang dinadaanan. At maya-maya lang ay bumungad na sa kanila ang isang malinis na parte na may pinag-iwanang pang-ihawan. May mga nakaayos din doon na upo ang bato na para bang sinadyang ginawa. O Pards, nandito na tayo. Welcome sa aking pwesto. Ang palaisdaang hindi sa akin. Ikaw talaga, puro kakalokohan, Gabo eh. Hindi naman talaga sa akin to, no? Pero parang wala nang may-ari eh. Ang alam ko eh, patay na yung may-ari dito eh. Pero huwag ka mag-alala, Pards.
Nagpaalam ako sa mga isda. Pumayag naman sila eh. Iba ka talaga, Pards. Sino pala bababa para makapangisda? Huwag ka mag-alala, ako nang bahala dun. Yakang-yaka ko to. Hintayin mo na lang ako dyan, ha? Ako nang bahala. Sige, Pards. Ingat ka lang, baka mamaya may mga isda dyan na may tibo at lagnating ka pa kapag nadali ka. Huwag ka mag-alala, Pards. Sanay na ako rito eh. Bumaba na sa palaisdaan ang kaibigan niyang si Gabo. Hindi naman ganun kalalim ang palaisdaan, kaya naman hindi yun problema sa kanya. Ngunit habang naghahagis ng isda ang kaibigan ng binata, ay may napansin siyang kakaiba sa malapit sa kinaroroonan nila. Napansin niya na parang may taong pinagmamasdan sila. Napatayo naman ang binatang si Dodoy para tanawin ng maayos ang taong nakikita niya. Nakataklob ito ng tela sa bandang muka, kaya hindi niya ito makilala. Ngunit dahil napansin ng taong pinagmamasdan niya na nakatingin si Dodoy sa kinaroroonan niya, ay mabilis itong umalis. Kaya nasigurado ni Dodoy na tao nga ang kanyang nakita. Nang umakyat ang kaibigan niya dahil natapos na ito sa pangangapa ng isda at umupo ito, kinuha nito ang baong tubig upang hugasan ang kamay. O ano, Pards? Bakit, may problema ba? Wala naman. Pero Pards, may nakatira ba dito sa kakawyan? Wala, bakit? Kasi Pards, parang may nakita kasi ako kanina eh. Hindi ako pwede magkamali, Pards. Tao yun. Nakataklob ng tela yung muka. Tapos pinapanood niya tayo. Nung nakita niyang tinitignan ko siya, agad siyang tumakbo. Pards, alam mo, sa tagal ko nangangaso sa gubat na to, wala pa ako nakitang ibang tao dito, Pards. Maliban sa mga nakakasabay kong mangangaso. Ano yun? Ibig sabihin ba mangangaso din yung nakita ko? Pwede. Ba't niya tayo pinapanood? Baka babae yung Pards. Ngayon lang siya nakakita ng magagandang lalaki na tulad natin. Si Raulo, puro ka talaga kalokohan eh. Seryoso tayong nag-uusap eh. Seryoso din naman ako, Pards ah. Hindi naman maitatanggi na magagandang lalaki talaga tayo. Medyo maitim nga lang. Ewan ko sa'yo, puro ka biro. Akin na nga yung posporong pinabaong ko. Gutom na din ako, iihawin ko na to. Inabot ni Dodoy ang posporo sa kanyang kaibigan. Maya-maya pa tumayo ito upang kumuha ng tuyong kahoy. Pagkatapos nun ay nilinisan na ang mga isda. Habang si Gabo ay hiniwa ang isda para tanggalin ang bituka at kumuha ng iilang maliliit na kawayan na gagawin niyang pangtuhog sa isda. At nang malinisan na ang isda, agad nilang isinalang ang mga isda sa apoy. Habang nag-aantay, inilabas na ni Dodoy ang kanin na kanyang binaon. At dahil walang dalang pinggan ang kaibigan niya at malaki naman ang takip ng lalagyan ng kanyang baunan, ay doon na lamang niya inilagay ang kanin niya. Habang ang pinaglagyan naman ng kanin ay iniabot niya sa kaibigan niya. Teka, Pards, bakit to? Kahit yung takip na lang sa akin. Ayos na yan, Pards. Ito na lang ang sa akin. Marami ka naman na ginawa eh. Mahal na mahal talaga ako ng best friend ko ah. Don't worry, best friend. Love din kita. Ew, di tayo talo, Pards ha. Gutom lang natin to. Sakto-sakto. Luto na tong dalawang isda. Tara, lapangin na natin. At para makarami pa tayo ng huli. Habang kumakain ang magkaibigan, hindi naman maiwasan ni Dodoy na lumingali nga sa paligid. Dahil nararamdaman niya pa rin na para bang may mga matang nakatingin sa kanilang dalawa. Kaya naman, tinapos niya na kagad ang kanyang kinakain. At nang matapos naman ang kaibigan, ay agad niya na itong inimbita na maglakad para manghuli uli, para madagdagan ang mga hayop na kanilang nahuli. Alam mo ikaw, Gabo, kahit kailan talagang bagal mong kumain. Tos, porke kumpleto lang ang ngipin mo sa harap eh. Tara na, para makarami pa tayo. Grabe ka naman, Dodoy. Kapag ako sumakit tagiliran ko dahil sa pagmamadali mo ah. Pasensya ka na, Pards.
Di ko na kasi talaga kaya eh. Feeling ko talaga may mga matang nakatingin pa rin sa atin hanggang ngayon. Ay nako, masayang manghuli sa gubat, ang kaso, nakakatakot din pala. Masasanay ka rin, Pards. Ganyan din naman ako nun eh. Huwag ka mag-alala. Pero Chong, matanong ko lang, ano ba talagang plano mo? Dito, ganun talaga, walang pahinga. Pero araw-araw may kita ka, dun. Tuwing linggo, may day off ka. Tapos, maliit pa yung sahod mo. Pag-iisipan ko mamaya pag uwi ko, Gabo. Tapos kapag napagdesisyonan ko na, samahan mo na lang ako sa amo ko para magpaalam. Okay, Pards, walang problema dyan. Kay Aling Luping ba? Ako nang bahala kay nanay. Pards, tanong ko lang, magkano ba pinakamataas na kita mo sa araw-araw? Naku, Pards, kapag paldo sa mga huli, siguro may 3,000 din. Pero kapag hindi, pinakamababa, 600, ganun. Grabe, laki pala nakita mo dito. Samantalang sa manggahan yung isang linggo ko 3,000, tapos dito, isang araw mo lang pala. Ganun talaga, kapag marunong mag-isip. Kaya di ba, di ako sumama nun sa'yo eh. Nung sinabi mo sa akin na magtatrabaho ka sa manggahan, mas pinili ko na mga aso. Kung alam ko lang, Pards, na ganito pala kalaki ang kitaan dito, baka matagal na akong nakaipon para dun sa dress na gusto kong bilhin para kay nanay. Malapit na kasi ang birthday niya Kaya gusto ko magsuot siya na maganda. Kahit na ano naman suotin na damit ni Aling Luping maganda naman siya Sa bagay, totoo naman yun. Maganda talaga si nanay. Kaya nga, may gwapong ako Payag ka, Pards. Maging tatay mo ako. Huy, si Raulo! Tarantadon to Joke lang naman yun Di ko tatalunin yung nanay ng pinakamatalik kong kaibigan, no? Sinabi ko lang talaga na magandang nanay mo. Siyempre, kaya nga na-inlove si tatay kay nanay Pards, huwag kang maingay May usa. Mabilis na naalerto ang magkaibigan nang makakita sila ng isang usa. Naghiwalay ang magkaibigan para mahuli yun. Inikutan nila ito. Sumenyas naman si Gabo at agad namang nakuha ng binatang si Dodoy ang gustong iparating nito. Mabilis niyang pinuntirya ng itak ang leeg. Nagulat naman si Gabo nang makita niyang isang tira lang ni Dodoy ay agad niya itong napatumba. Kaya naman, mabilis silang nagkaroon ng pangatlong huli. Inilagay nila yon sa sakong kanilang dala. Grabe! Kinabahan ako dun Akala ko hindi tatama yung itak ko Pards, ang angas mo nga doon sa ginawa mo Akalain mo, unang araw mo pa lang sa pangangaso, pero napaka-expert mo pagdating sa ganon. Imba, grabe ka talaga. May ganong estilo ka pala Paturo naman ako, master. Baliw ka talaga. Nakachamba lang ako dun. Akala ko nga, hindi tatama Talagang swerte lang talaga. Sus! Ano? Tara na ba? Malaki nakita natin, Pards. Isang baboy ramo, tupa at usa. Nako, siguradong malaking hatian din yan. Ikaw ang bahala, Pards. Pero habang palabas mas maganda kung titingin-tingin din tayo. Baka sakaling makadali pa tayo ng isa pa. O ano, tara? Sige. Tsaka para makapagpahinga na din tayo ng mas maaga. Sige, Pards. Dalhin mo na itong bag ko. Ako na magbubuhat ng mga huli natin. Kinuha ni Gabo ang dalang bag ng binatang si Dodoy. Pagkatapos ay diretso na silang lumabas ng kakauyan. Ngunit nasulyapan naman ni Dodoy ang isang kilalang tao na pumasok sa kakauyan na dinaanan nila nang sila ay papasok pa lamang sa gubat. Teka, Pards. Napansin mo ba yung nakita ko? Ang alin? Si Kapitan Ferrer. Pumasok sa kakauyan. Ha? Wala naman ako nakita Nasaan ba? Nakita ko talaga, Pards. Imposibleng hindi siya yun. Ganun na ganun ang ayos ni Kapitan Baka mangangaso lang. Nakastyle yung mga pormahan ni Kapitan Mangangaso na walang dalang itak. Nakaayos yung buhok at nakasapatos. Tapos nakapantalo ng maong mangangaso. Sigurado ka? Naku, Pards, hayaan mo na nga yan. Kung si Kapitan yun malay ba natin? Baka may palaisdaan din siya.
O di kaya may project dyan sa gubat. Duda ako sa mga sinabi mo, Pards. Sobrang napaka-imposible nun. Kung duda ka, di sundan mo. Tapos ako na lang magbibenta niyan. Pero wala kang hati. Parang iniisahan mo yata ako ah. Sayang yung kita, Pards. Mabibili ko na yung dress ni nanay eh. Di tara na, para maaga tayo makapagpahinga. Dami mo pang pinapansin eh. Ngunit bago sila magpatuloy sa paglalakad, muling nilingunan ni Dodoy ang daang tinahak ng taong nakita niya. Dahil sa pag-iisip kung bakit nagpunta doon ang kapitan, hindi niya namalayan na nagsasalita pala ang kanyang kaibigan at may sinasabi ito. Di ba, Pards? Ha? Anong ha? Hindi mo narinig yung mga sinabi ko? Ano ba yun? Anak ng putya. Kausap ko pala ang sarili ko. Kanina pa ako nagsasalita. Ano ba nangyayari sa'yo, Pards? Wala ka ba sa sarili mo? Naiwan ba ang kaluluwa mo sa gubat? Hindi kasi may iniisip lang ako, pasensya na. Ano ba yung sinabi mo? Ang sabi ko, mas maganda sanang mga sokong gabi. Kaso nga, delikado. May mga gumagalang halimaw eh. Nakakamiss mga so tuwing gabi, Pards. Paldong-paldo kami ni tatay nun. Isipin mo, 10K sa isang gabi lang. Ano sabi mo? 10K? 10,000? Oo, sa gabi. Kasi madaming mga baboy ramong lumalabas. At saka mga ligaw na tupa. Sinasabi ko sa'yo, Pards, dun pa lang, kahit isang gabi ka lang mga so, okay na. Ganun ba? Grabe. Kung may paraan lang talaga para mapaalis sa mga hayop na aswang na maiingay sa gabi. Baka kahit yung pangangaso lang, talagang giginhawa na ang buhay natin, Pards. Abay, tama ka. Kaya nga, magmula nung nawala si tatay, di na din ako nangaso ng gabi. Baka kasi yung mahagilap ko, yung mga mababangis na pumapatay ng tao. Tsaka tama lang yung ginawa mo. Kung malaki nga kita mo, ililibing ka namang kinabukasan, abay wala rin. Ayaw nga pala, Pards. Pagdating sa bayan, samahan mo nga ako. Dadaan ako sa bilihan ng mga damit. Bibiling ko na yung dress na nakita ko noong nakaraan. Para naman, maibigay ko na kay nanay. Walang problema. Basta masasamahan mo ako umuwi. Para bago ka umuwi, makakapagkape na muna tayong dalawa, di ba? O sige, Pards. Alam mo naman na coffee is life, di ba? Nilakihan na nila ang hakbang upang mabilis na makarating sa kanilang bayan. At pagdating doon, sakto naman na naabutan na nila ang sinusuplehan ni Gabo ng mga karning baboy o hayop sa gubat. Malaki-laki ang pinagpartihan nila ng araw na yon. Kaya masaya naman silang nagpunta sa bilihan ng mga damit. Ngunit dahil sa mukha raw silang mabaho, sabi ng nagbabantay sa tindahan, sinabi na lamang sa kanila na ituro na lang ang damit na bibilhin nila. Kaya nang matapos na sila doon, ay sabay na silang naglakad pauwi. Grabe naman yung tindera doon. Mukhang mabaho raw. Kahit naman mabaho tayo, di naman tayo papasok doon para magnakaw, no? Hayaan mo na, Pards. Kaya palang tahimik mo kanina. Tapos yung mga mata mo, halos lalabas na yung itim habang nakatingin dun sa babaeng nagpalabas sa atin, ha? Dinibdib mo pala. Mga mukha lang naman tayo mabaho eh. Pero oo, mabaho nga tayo. Pero di naman tayo magnanakaw. Hayaan mo na nga yun. Baka mamaya, mapanaginipan mo pa yan eh. Uy pre, uwi ka na ba? Diretso ka na muna sa bahay. O sige, diretso muna ako sa inyo. Pero samahan mo ako umuwi. Ayos lang ba? Aba oo naman. Para na rin alam ni Aling Luping na ako talaga kasama mo. Sige, Pards. Salamat. Kaya naman, nang makarating sila sa bahay ni Gabo, ay agad-agad silang nagmano sa matandang nadatnan nila sa labas ng bahay at nagkakape. Nagtaka lang ang binatang si Dodoy dahil nakikita naman niya na parang normal lang ang matanda. Pero hindi pa rin ito pinapayagang umalis ng bahay. Maya-maya pa, sinabi naman ni Gabo, maghintay lamang siya at magtitimpla lang muna ito ng kape. Kaya naman umupo ang binata sa harapan ng matanda. Sandali lang.
May nakikita ko sa iyo, iho. Tama, ikaw nga. Ikaw ang tatapos sa dilubyo ng ating baryo. Ikaw nga yon. Teka po, ano po yun? Sa butas ng bundok. Sa butas. Nandun na matagal na nating tanong. Doon mo rin makikita ang sagot. Doon mo tatapusin ang lahat. Doon! Sa yungig! Lo, ano ba yan? Matatakot naman sa'yo si Dodoy eh. Halika na nga sa loob, doon tayo. Sandali lamang, Apo. Nasa harap na natin ang tatapos sa lahat. Sandali lamang. Kakausapin ko lang siya. Lo, tama na yan. Chong, pagpasensya mo na to si Lolo ah. Ganyan talaga siya sa lahat ng bisita dito sa bahay. Ipinasok ni Gabo ang kanyang lolo. Ngunit nagkaroon ng katanungan sa isip ang binata. Alam niya na may karamdaman ang matanda. Ngunit dahil sa mga narinig nito, ay bumalot sa kanya ang kuryosidad na para bang may gusto itong ilarawan, na para bang totoo ang mga sinasabi nito. Kaya nang lumabas si Gabo, dala ang kanilang kape, ay agad niya itong kinumpronta. Gabo, si Lolo Pidyok, kailan siya nag-umpisang maging ganun? Si Lolo ba? Mula nung umaakit siya sa bundok, pagbaba niya, ganyan na siya. Hindi ba kayo nagtaka? Hindi, dahil sabi ni Kapitan, baka daw naengkanto si Lolo sa bundok, kaya naging ganyan. Ano yung gustong sabihin ni Lolo? Yung ano ba yun? Ano bang gusto niya sabihin? Yungib. Ewan, ang alam kong yungib, yung parang kuweba. Pero malawak yun. Tirahan ba ng mga paniki? Yun ang sabi nila. O kaya, butas sa bundok. Yung mga ganun ba? Nagtataka lang ako eh. Galing siya sa bundok. Pagbaba niya, naging ganun na siya. Paano kung yung mga sinasabi niya kasagutan talaga? Paano kung dun talaga matatapos itong nangyayari sa baryo natin? Ano ka ba naman, Pards? May sakit ang lolo ko. Kaya dapat hindi ka nagpapaniwala sa mga sinasabi niya. Ewan ko lang, Pards ha. Pero may part sa loob ko na sinasabing paniwalaan ko si Lolo Pidyok. At saka, nabanggit mo kanina na baka naengkanto, di ba? Dahil yun ang sabi ni Kapitan. Ewan ko, Pards. Duda ako dyan. Kasi kanina, di ba? Sinabi ko na nakita ko si Kapitan na paloob dun sa daan kung saan tayo unang pumasok sa kakahuyan. Gabo, parang nagiging iba ang pakiramdam ko rito eh. Ano bang gusto mo sabihin ngayon? Ewan ko, Pards. Pero nun pa man, mula nang nailuklok yung Kapitang Ferrer sa pagiging kapitan, nag-umpisa na yung mga salot na pumapatay sa baryo eh. Alam mo yun, baka baka siyang may pakanan ng lahat ng to eh. Anak ng putya, hoy Dodoy, wag kang ganyan ha. Baka mamaya may makarinig sa'yo. Mabigat na parata ang mga sinasabi mo na yan. Pwede kang kasuhan ni Kapitan pag nagkataon na nalaman niya yan. Nako, huwag kang ganyan pare. Malay mo, totoo di ba? Mahirap magsalita ng tapos, Pudge. Mahirap manghusga. Lalo na, kapitan niyang pinagbibintangan mo. Ewan, bahala na. Tinapos na lamang nila ang iniinom nilang kape. Pagkatapos ay nagpaalam na ang binatang si Dodoy sa kanyang kaibigan. Kaya naman, nang makalis ito, bit-bit ang supot ng dress na binili niya para sa darating na kaarawan ng kanyang ina. Hindi na siya nagpatid sa kaibigan dahil alam niyang mag-isa lang din ang lolo nito. Lalo na at palubog na ang araw ng mga oras na yon. Habang siya ay naglalakad, nasalubong niya ang kapitan ng kanilang baryo. Hindi sana ito papansinin ng binata, ngunit ang kapitan na ang unang nagsalita. Dodoy, ikaw ba yan? Opo, kapitan. Bakit po? Kumusta ka naman, iyo? Okay lang naman po. Ano pong sadya niyo po sa akin? Wala naman. Gusto lamang kitang kumustahin.
Saan ka ba galing? Sa kaibigan ko po. Ganun ba? Ano yung bitbit mo? Ito po. Regalo ko po to para kay nanay. Malapit na po kasi ang birthday niya. Kahit ito lang po ang maging espesyal para sa kaarawan niya. Ayos na po to. Ganun ba? Kailan ba ang kaarawan ng nanay mo? Sa susunod na Sabado po, Kapitan. At matapos malaman ng kapitan ang araw ng kaarawan ng nanay ni Dodoy, ay nagpaalam na ito at tutungo na sa barangay. Ngunit nasulyapan ng binata ang puting sapatos nito na wari mo'y may mga talsik ng dugo. Hindi niya na ito tinanong pa dahil baka normal lang yon at kasama yon sa disenyo ng kanyang sapatos. Nagpatuloy na lamang siya sa paglalakad at nang makarating ito sa harap ng bahay, ay isinuksok na muna niya ang dala niyang supot. Pagpasok niya sa bahay, nadatnan niya ang kanyang ina na nagluluto. Nagmano ito at agad na pumasok sa silid. Paglabas niya ay dumiretso ito sa palikuran upang maligo. Nang muli siyang lumabas, ay nakahain na lahat sa kanilang lamesa. At bago siya umupo sa pagkainan tulad ng dati, ay isinara niya ng mabuti ang mga bintana, mapasalaman o kwarto, at ang pinto naman ay agad niyang dinoble ang seguridad upang hindi agad mabuksan ng kung sino man na gustong pumasok. Nay, eto ho palang kinita ko. Medyo paldo po kami ni Gabo ngayong araw eh. Kaya yan, medyo may kalakihan po. Aba, napakalaki naman ito, anak. Teka, meron ka na ba para sa sarili mo? Nagtira ka naman ba? Hindi na po kailangan, Nay. Siya nga pala, Nay. Napagdesisyonan ko po na dahil malaki po ang kita sa pangangaso, tuwing aani na lang ho sa manggahan ako papasok doon. Magsasabi na lang po ako sa amo ko. Papayag naman yun kasi marami naman kaming tagabantay eh. Aba, Dodoy, sigurado ka na ba dyan sa desisyon mo na yan? Baka nga ligtas ka ngayong araw. Paano yung mga sa susunod na araw? Paano? Kapag uwi mo Nay, kumalma ka. Baka dito na po gagaan ang buhay natin, Nay. Kesa naman dun po ako palagi sa manggahan. Napakaliit lang po ng kita ron, Nay. Pero sa pangangaso, ang laki po. Kaya kahit hindi na po kayo makipaglabada may pangraos na po tayo araw-araw. Tama na po, Nay. Huwag ka po mag-alala. Kumain na lang po tayo. Nag-alala ang ina ng binatang si Dodoy dahil sa mga narinig nito, at dahil kilala niya ang anak, ay hindi na ito sumalungat pa sa mga kagustuhan nito. Tahimik lamang silang kumain ng gabing yon at mabilis tinapos. At mabilis ding nilinis ng binata ang kanilang pinagkainan. Tulad ng dati, bago pa man pumasok si Dodoy sa kanyang silid, ay tumingin siyang muli sa kwarto ng kanyang ina at yumaong ama upang makasigurado na ligtas ito. Pagtapos nun, ay pumasok na siya sa kanyang silid. Pagpasok niya doon, ay nanibago siya dahil walang ingay sa labas ng kanilang bahay. Kaya napagdesisyonan niyang sumilip sa kanyang bintana, at habang sumisilip, nakuha ng atensyon niya ang dalawang taong naglalakad. Teka, si Kapitan ba yun? Aba, si Kapitan nga. Pambihira. Gabing-gabi na nasa labas pa rin. Teka, pamilyar sa akin yung kausap niya. Ang tapang naman ni Kapitan. Alam niya na nga nangyayari sa baryo pero ganitong oras nasa labas pa rin siya. Nang nawala ito sa kanyang paningin, dahan-dahan siyang lumabas upang tignan sa labas ng bahay kung saan patungo ang Kapitan. At dahil nasulapan niya ito na patungo ito sa kakawian, ay lumabas siya ng bahay upang sundan ito. Naging maingat siya sa pagsunod sa dalawang taong nag-uusap hanggang sa dumating sila sa paanan ng bundok. Huminto ang mga ito, kaya naman dali-daling nagtago ang binata sa isang malaking puno. Bakit kausap ni Kapitan yun? Anong meron sa kanila? May tinatago ba talaga si Kapitan?
Bahala na nga. Susundan ko na lang sila. Kaya nang muling naglakad ang mga ito, ay tahimik siyang sumunod. Hanggang sa tumigil uli ang mga ito sa isang butas sa lupa o yungib. Pumasok ang mga ito roon at nalimutang isara ang daanan. Kaya nang makakuha ng pagkakataon ng binata, ay sumunod ito sa loob. Naging kakaiba ang pakiramdam nito nang tuluyan siyang makapasok ng yungib. At naalala niya ang sinabi sa kanya ng kanyang kaibigan na para nga itong tirahan ng mga paniki, ngunit malaki ito, puno ng buo-buong lupa, at sa likod nun ay dahan-dahang sumisilip ang binata. Nasulyapan niya doon ang malahayop na anyo. Parang mga aso ito, ngunit kakaiba ang mga itsura. Payat lamang sila habang ang mga buntot ay kulot. Lumapit pa siya ng konti at narinig niya ang pinag-uusapan ng dalawa. Huwag mo na munang pasalakayin ang ating mga alagang sigbin ng mga ilang gabi upang akalain ng mga tao na ligtas na sila. Kakaunti ang mga biktima itong mga nakaraan. Halos sa kanila lang ay kulang pa. Kaya dapat hayaan muna natin ang mga tao na maging kampante para naman madagdagan ang ating mga mapagsasalukan. Nag-alis ng taklob ang taong kausap ni Kapitan. Doon niya nakita na isa itong lalaki at halos kasing edad niya lamang ito. Doon ay tumugon siya sa sinabi ng Kapitan. Ngunit hindi napansin ng binatang si Dodoy na may sigbin ang nasa kanyang likuran. At nang mapaupo ito upang iproseso ang mga narinig niya, ay nakita niya ito. Kaya bago pa man makagawa ng ingay ang sigbin, ay walang pag-aalinlangan niyang hinawakan ang bunganga nito. Lintik na! Muntik na ako dun ah! Gagawa ka pa ng dahilan para mahuli akong hayop ka! Dahil sa higpit ng pagkakahawak nito, ay nakalmot siya ng sigbin. Hindi niya naman alam kung saan nanggagaling ang kanyang lakas, ngunit mabilis lamang niya na nabali ang ulo ng sigbin. Iniwan niya ang katawan ng patay na sigbin at mabilis nang lumabas sa butas kung saan ito pumasok kanina. Mabilis siyang tumakbo pa uwi. Nadatnan niya sa bahay ang kanyang inang gising pa at si Lolo Pidyok at ang kanyang kaibigan. Diyos ko anak, saan ka ba nang galing? Teka, dugo ba yung nasa damit mo? Ngunit dahil habol pa rin ang hininga, ay hindi muna ito sumagot at mabilis na lamang niyang isinara ang pinto. At dahil doon, umuha ang kanyang ina ng isang malamig na tubig at yun ang kanyang inom. Nay, si ano po? Si ano po, Nay? Sino anak? Nanggaling ka sa yungib. Tama ba ako? Opo, Lolo. Nakita ko po doon yung mga umaatake po sa baryo tuwing gabi. Hindi ho kayo maniniwala kung sino po ang dahilan ng pagpunta ko doon. Umupo ka muna, anak. Umupo ka muna. Hindi mo pa ako sinasagot. Kaya nga naman, Pards. Ano ba nangyari talaga sa'yo? At bakit may dugo yung damit mo? Kanina kasi, Pards, dahil nagtaka ako kung bakit walang maingay sa labas, sumilip ako sa bintana. Ayun, doon ko nakita si Kapitan, may kausap siya. At yung kausap niya, yung taong nakita kong nanonood sa atin kanina. Sinundan ko sila hanggang dun sa panan ng bundok. Hanggang sa pag-akyat. Pumasok sila sa isang yungib. Sumunod ako doon. Nakita ko doon yung mga halimaw na umaatake sa atin tuwing gabi. Hindi ako makapaniwala sa mga narinig ko, Pards. Anak, huwag kang gumawa ng kwento, ha? Oo nga naman, Pards. Sigurado ka ba sa mga sinasabi mo na yan? Pwede ba, Pards? Nay, makinig muna kayo. Si Kapitan, kinausap niya yung taong nakita ko kanina. Ang sabi niya, huwag mo nang paatakihin yung mga mukhang asong nanggugulo sa atin tuwing gabi para mapaniwala tayo na ligtas na tayo. Tapos itong dugo na to, dun yung galing sa isa sa mga halimaw dahil muntik na ako mapatay. Ano bang kalokohan niya sinasabi mo, Dodoy? Si Kapitan,
magagawa niyang ganituhin ng baryo? Ano yun? Magmukha siyang tanga na kunwaring kikilos-kilos siya para sa kaligtasan natin tapos siya pa pala ang tunay na may pakana. Oo, Nay. Totoo po ang sinasabi ko sa inyo. Teka, Pards. Di ba sabi mo umakit ka sa bundok ka mo? Hindi kaya naengkanto ka na din? Sira ulo ka ba, Gabo? Hindi ako naengkanto. Totoo mga sinabi ko sa inyo, maniwala kayo. Totoo ang sinasabi niya. Sa yungib, makikita kasagutan. Sa yungib, tatapusin ang lahat. Sa yungib lamang. Si Kapitan. Si Kapitan ang siyang may pakana ng mga ito. Lo, huwag naman po kayo makisabay. Naku, ano ba yan? Iuwi ko kayo pag ganyan kayo. Kung totoo mga sinasabi mo, anak, meron ka bang matibay na ebidensya? Nay, ano po bang ebidensya ang hinahanap nyo? Sinabi ko na nga po, di ba, na sinundan ko po sila. Aswang si Kapitan. At sigurado ako na siya din po may pakana ng kaguluhan sa baryo natin. Hindi ko alam, anak. Pero hindi ko rin kayang hindi maniwala. Dahil nakikita ko naman sa'yo na walang dahilan para siraan si Kapitan. Dahil totoo nga po, Nay. Kaya kung si Kapitan talagang may pakana ng mga to, siya din pong may kasalanan sa pagkamatay ni Tatay at ng iba pa nating mga kababaryo. At kapag napatunayan ko yun, Nay, hindi ko po alam. Makakapatay po talaga ako ng halimaw. Anak, yan ang hindi pwede. Mapanganib. Ayokong pati ikaw ay mawala pa sa akin. Bahala na po, Nay. Basta ako, kapag napatunayan kung sila nga ang dahilan ng pagkamatay ni Tatay, patawarin niyo po ako, Nay. Pero papatayin ko po silang lahat. Sandali lang, Gabo. Lolo Pidyok, babalik po ako. Lilinisan ko lang po muna ang katawan ko. Tumayo na ang binata at nagpunta sa kanilang palikuran. Doon na inilinis niya ang kanyang katawan. At nang makapagbihis na ito, agad niyang binalikan ng kanyang inang namumutla at bakas ang takot sa mga mata. Kasama pa rin ito si Lolo Pidyok na tahimik lamang na nakaupo. Kasama si Gabo. Bakit pala gabi na napapunta pa kayo dito? Kami ba? Kasi si Lolo Nagwala ba naman na nagwala sa bahay kanina? Gusto raw niyang pumunta dito. Kaya naman pinakiusapan ko si Aling Luping na dito muna kami. Mahirap kasi pigilan si Lolo pagka hindi binigay ang gusto. Akala mo bata. Dahil tama si Lolo Pidyok, Pards. Totoo mga sinasabi niya. Nasa bundok ang kasagutan. Nay, maniwala po kayo sa akin. Totoo po mga sinasabi ko. Ay, teka. May naalala pala ako. Kaninang pauwi ako galing sa bahay nila Gabo. Nakasalubong ko siya. At nakausap. May mga ilan po siyang tinanong. Tapos nung papaalis na siya, napansin ko po yung puting sapatos niya. Para bang may talsik po ng dugo. Anak, mabigat na paratang yung mga sinasabi mo. Sigurado ka ba na si Kapitan talagang nakita mo, anak? Nay naman, buksan niyo na po ang mga mata at isipan niyo. Dahil totoo po ang sinasabi ko. Nung wala pa po si Kapitan Ferrer, maayos po ang baryo natin. Walang gulo ni isa, walang patayan, at buhay pa si Tatay. Pero magmula nang dumating siya at naupo na bilang kapitan, ano po nangyari? Nagkagulo-gulo na. Gabi-gabi na lang po may mga hayop na sumasalakay. May mga halimaw na pumapatay. Kaya Nay, Gabo, buksan niyo naman po mga mata niyo at isipan niyo. Sana naman maintindihan niyo ako. Dalawang mata ko po mismo ang nakakita kay Kapitan sa yungib at hindi ako pwedeng magkamali dun. Tumahimik na lamang ang lahat dahil sa mga sinabi ng binatang si Dodoy. Habang sa kabilang dako naman ay nalaman ni Kapitan Ferrer na may nakasunod at nakapasok sa kanilang yungib dahil sa pagkakamali na iniwan ni Dodoy ang pinatay niyang sigbin. May nakapasok sa yungib natin, Pilaon. Kailangan malaman natin kung sino ang taong nakapasok sa atin. Pinatay niya ang isa sa aking mga sigbin. Kailangan alamin mo kung sino ang taong yun. At dapat natin siyang maitumba bago pa niya maikalat sa mga tao ang mga narinig
at nalaban niya. Gagawin ko po ang makakaya ko, Ama, para malaman kung sinong lapastangan ang pumatay sa isa sa mga alagad nating si Bin. Talagang dapat mong alamin at itumba ang taong yung pilaon. Dahil hindi dapat na masira ang lahat ng mga pinaghirapan ko. Abot kamay ko na. Malapit na mapas kamay ko ang mga tao sa baryo. Kaya walang sino man ang dapat na makahadlang sa mga pinaplano ko. Masusunod po, Ama. Lumabas na ng yungib ang pinuno ng mga sigbin na si Kapitan Ferrer. Tinahak na niya ang daan pabalik sa baryo, habang sa kinaroroonan naman nila Dodoy ay nag-uumpisa na silang mag-asikaso para matulog. Binigyan ng banig at 2 unan ni Dodoy ang maglolo sa sala. Kumuha na rin siya ng unan upang sa mahabang upuan na lang din matulog. Umabot na ng madaling araw, ngunit hindi pa rin siya dinadalaw ng antok. Kaya naman, tumayo na lamang siya upang mag-init ng tubig. Maaga siyang lumabas para bumili ng pandesal. Doon ay nakita niya ang kapitan nakakapasok lamang sa bahay nito. Tinignan lamang siya nito at tumalikod na. Makikita mo, kapag nalaman kong ikaw nga ang pumatay kay tatay, babaliktad yung mga talukap ng mata mo. Hayop ka! At nang makauwi siya, ay hindi na rin ginising ni Dodoy ang kanyang ina. Tinirhan na lamang niya ito ng 5 pandesal at ipinaghanda na ng tubig na mainit. Nang magliwanag na ang labas, kahit na wala pa siyang tulog, ay inimbita na lamang niya si Gabo na magtungo sa manggahan na kanyang pinagtatrabahuan. Iniwan nila ang matanda at hindi naman ito kumibo. Kaya naman, nang masabi na ng binatang si Dodoy ang gusto niyang sabihin sa kanyang amo, ay agad naman silang umalis dahil pumayag naman ang amo nito sa kanyang gusto. Uuwi na sana sila, ngunit narinig nila ang boses ni Kapitana na malakas na nagsasalita. Kaya naman, hindi napigil ni Dodoy ang pumunta sa nagaganap na pagpupulong. Nakita nyo na mga kababaryo. Tuluyan ko nang nasolusyonan ang problema ng ating baryo. Magiging ligtas na tayo sa bawat gabi. Pero kung natatakot pa rin kayo, ay maaari nyo namang gawin pa rin ang nakasanayan natin na pag-iingat. Pero ang masasabi ko lang, ligtas na tayong lahat sa baryo natin. Nagpalakpakan ang lahat ng tao dahil sa mga sinabi ni Kapitan. Ngunit bigla na lamang nagsalita si Dodoy, dahilan upang matigil ang ingay ng palakpak ng mga tao. Yun lang bang gusto niyo sabihin, Kapitan? Dodoy, ano ba yan? Huwag ka namang gumawa ng eksena. Hayaan mo ako, Gabo. Kapitan, baka naman gusto mong ibahagi sa amin kung paano mo nagawa ng paraan ng pagsalakay ng mga hayop na demonyong pumatay sa mga mahal namin sa buhay. Yun ba? Nilabanan ko sila noong nakarang gabi. At dahil natakot sila, hindi na sila bumalik. Yung ba talaga, Kapitan? Hindi mo ba sila kinausap? O kaya naman pinagbawalan na wag mo nang umatake ng ilang gabi para isipin namin na ligtas na kami? Paano ko naman gagawin yun, Dodoy? Halima mo mga yun at hindi mo sila makakausap na maayos dahil walang awa ang mga yun. Halima mo mga yun eh. Ganun ba, Kapitan? Akala ko kasi isang kausap at utos mo lang, susundin ka na nila. Sige, Kapitan. Good job. Sana mabuhay ka pa ng matagal. Tama na yan, Pards. Umuwi na tayo. Natahimik naman ang Kapitan sa nangyaring yon. Nagkaroon ito ng kutob na si Dodoy, ang taong sumunod sa kanila nung nakaraang gabi. Ganun na lamang ang pagngingit-ngit nito sa inis dahil parang binalatan siya ng buhay sa mga sinabing yun ni Dodoy. Ngunit umakto na lamang ito
ng normal para hindi malata ang galit na nakatago sa kanyang pagkatao. Ba't mo naman ginawa yun, Dodoy? Grabe ka na! Di ko alam kung saan ninuhugot yung lakas ng loob mo eh. Dahil paninindigan ko ang nakita ko, Gabo. Kung siya man ang dahilan ng kamatayan ni tatay, sisiguraduhin kong ililibing ko siya. Papatayin ko talaga ang hayop na kapitan na yun. Grabe na talaga yung bibig mo kung ano-ano na mga sinasabi mo. Magdahan-dahan ka naman, Pards. At saka, kung sinasabi mong siya nasa likod ng mga to, sa palagay mo ba, nag-iisa lang siya, ha? Hindi, Pards. Dahil nakita ng dalawang mata ko kung ano-ano ang mga kasama niya. Saka may isa pa. Yung lalaking nakataklob. Naalala mo kahapon yung sinabi ko na may nanonood sa mga galaw natin? Yun ang nakita ko kagabi. Nakausap ni Kapitan. Alam mo, nakakatakot na. Sige, sabihin na natin, si Kapitan na may pakana ng lahat. May laban ka ba? Wala naman, di ba? Hindi mo naiintindihan, Pards eh. Tatay ko ang namatay at pinatay na mga hayop na alagad ng Kapitan na yun. Sige, ito Kung sabihin ko sa'yo, naiisa ang mga halimaw na pumatay sa mga tatay natin. Sige nga, wala ka bang gagawin para mabigyan ng hustisya ang tatay mo? Dahil doon, napatahimik na lamang ang kaibigan niyang si Gabo. Kaya naman, napagdesisyonan ng magkaibigan na umuwi na lamang at gawin na lamang nilang pahinga ang araw na yon. Pagdating sa bahay, di naman inaasahan nila Gabo ang pakikipag-usap ni Aling Luping sa matanda. Napakakalmado lang nito at para bang normal lang. Kaya naman, umupo si Gabo sa tabi ng kanyang lolo. Aba, nandito na pala kayo, anak. Opo, Nay. Di na po ako nakapagpaalam sa inyo na paparoon po kami sa manggahan eh. Masarap po kasi ang tulog nyo eh. Ayos lang. Kumusta naman ang naglakad nyo? Ayos lang din po, Nay. Ano nangyari dito kay Gabo? Ba't parang napakatahimik niya yata? Masama lang po ang pakiramdam niyan. Siya nga pala, Nay. Ano ho palang lulutuin nyo? Ayun, anak. Nagsalang ako ng nilagang baboy. Dodoy, Po, Lolo Pidjok. Gabo. Nag-usap pala kami ng lolo mo. Parang normal naman siya. Parang wala namang sakit. dahil wala naman talaga akong sakit. Pasumpong-sumpong lang po kasi si Lolo, Aling Luping. Tumayo si Lolo Pidjok at nagtungo sa may pintuan. Lumabas ito at lumingalinga sa paligid hanggang sa napagtanto niya na walang ibang tao. Pumasok muli ito sa loob ng bahay nila Dodoy at isinara ang pinto. Nagtaka naman ang tatlo sa ikinilos ng matanda, ngunit pinanood na lamang nila ito. Pagkatapos nun ay isinara ni Lolo Pidjok ang mga bintana at umupong muli, ngunit sa harapan ni Dodoy. Lo, ano ba yan? Sinusumpong na naman po ba kayo? Hayaan mo kung makausap si Dodoy, Apo. Ganun na rin ikaw, Luping. Alam ko na inaakala nyo na may sakit ako. Ngunit sa totoo ay wala. Yan na naman si Lolo. Lo, nasa ibang bahay po tayo. Gabo, Apo. Oras na para mailabas ko ang lahat ng nalalaman ko. Ayoko nang manahimik na lamang dahil hindi ko na kayang makita ang baryo na puro pasakit na lamang ang dinadanas. Sa palagay ko, Gabo, may dahilan ako para makinig sa lolo mo. Alam kong mga nakita ko. Kung ayaw nyo maniwala, ay nasa inyo na yun. Si Kapitan, nakikita nyo lamang na napakabuti niya. Pero ang totoo, isa siya sa mga halimaw sa baryo. Di ko na rin kayang ginagawa niya, Gabo. Dahil nasisigurado ko na may alam siya sa pagpatay sa tatay ko. Oras na din siguro para ilabas ang lahat ng galit na nasa puso ko. Kaya't dahil sa mga sinabi ng binatang si Dodoy, hindi na pinigilan ni Gabo ang kanyang lolo. Ganon din si Aling Luping. Nakinig na lamang sila sa mga sasabihin ni Lolo Pidjok.
Nung araw na umakyat ako sa bundok, natuklasan ko doon ang yungib na mga aswang. Kasama doon ang mga alaga nilang sigbin. Doon ay ginamitan nila ako ng itim na mahika para magmukhang baliw sa paningin ng iba. Kaya siguro nawawala na ang bisa nito dahil hindi na lamang ako ang nakakaalam ng kanilang sikreto. Dahil natuklasan mo na rin yun, Dodoy. Ngunit may hindi ka pa alam tungkol sa mga aswang na bagwak. Sila ang uri ng aswang na kahit mapaslang mo, ay kaya kang patawan ng isang sumpa. Lalamunin ng sumpang yon ang iyong kaluluwa hanggang sa ikaw ay mamatay. Kaya mahihirapang kang talunin ang aswang na kapitan. Kung ganun, paano ko po siya matatalo, Lolo Pidyok? Apoy! Habang nakikipaglaban ka sa kanya, ay dapat may hawak ang apoy para mahirapan siyang patawan ka ng sumpa. Ganon din ang uri ng sigbin na kanyang inaalagaan. Takot na takot sila sa apoy o sikat ng araw. Ngunit mahihirapan ka dahil si Kapitan Ferrer ay isang uri ng bagwak na kayang mag-anyong tao sa araw, kaya't walang talab sa kanya ang sikat ng araw. Ngunit ang mga kasama niya o mga inalagaan niya ay takot sa araw, kung kaya't doon lamang sila sa yungib na ninirahan. Maliban po sa apoy, ano pa po ang pwede kong maipangontra po sa kanila o maipanlaban? Apoy! At samahan mo ng itak na ibinabad sa asin. Dahil sa mga sinabi ng matanda, nakabuo ng isang plano ang binata. Hindi niya ito ipinaalam sa kanyang nanay at kaibigan. Ngunit kahit itago niya yon kay Lolo Pidyok, ay alam nito ang tumatakbo sa kanyang isipan. Kaya naman, nang tuluyang lumubog ang araw, ay kumain na sila. Pagkatapos nilang kumain, ay magkasama silang pumasok sa silid ng kanyang kaibigan. Kasama din doon si Lolo Pidyok upang doon na rin sa silid matulog. Gagalaw sana siya ng gabing yon, ngunit kulang pa ang kanyang paghahanda. Kaya naman, hinayaan niya na lamang na lumipas ang gabing yon. Pasalamat naman siya at hindi pa muling umatake at nanggulo ang mga sigbin na alagad ng kapitan. Kaya walang mga tao ang napahamak. Napakatuso mo, Kapitan. Nakakagawa ka ng paraan para hindi malaman ang tunay na kulay ng balat mo. Demonyo ang hunyango ka. Mabilis lumipas ang gabing yon at tumayo si Dodoy sa pagkakahiga. Nadatnan niya sa sala si Aling Luping na napakasaya. Habang nagkakape naman ang kaibigan, nandun din si Lolo Pidyok, tahimik na nagkakape. Oh, Pards! Good morning! Anong maganda sa morning? Si Kapitan, ang aga nagpunta dito. Ang daming binigay na supplies. Ayun nga oh, binibilang na ni Aling Luping. Ano? Teka, Nay! Hindi ka ba narinig si Lolo Pidyok kagabi? Kung anong uri ng aswang yung kapitan na yun? Anak naman, ano ka ba? Ang bait nga ni Kapitan, no? Tignan mo. Binigyan pa tayo ng napakaraming supplies. Nay naman, ano bang pinakain sa inyo ng kapitan na yan? Bakit puro na lang pagtatanggol ang ginagawa niyo sa kanya? Naiibang ka na ba, Nay? O sige, gusto mo malaman kung bakit ko siya pinagtatanggol? Dahil anak, may relasyon kami ni Kapitan. Anak ng... Nay, sa dinami-rami po ng tao sa baryo na pwede niyong ipalit kay tatay, yung demonyo pang yon. Nay, nag-iisip ka ba? Diyos ko naman, Nayo. Akala ko ba si tatay lang? Bakit may kapitan? Ano po nangyayari sa inyo? Anak, teka nga lang, huminahon ka muna. Kailan lang naman to? Hindi ko alam kung paano. Pero kasi, para bang bigla ko na lamang siyang inibig. Bigla ko na lang siya nagustuhan. Pag-ibig. Sa dami ng tao, yung pa. Alam niyo, Nay, pag napatunayan ko talagang yung kapitan na yan ang pumatay kay tatay, o kahit yung mga alaga niya pa, hindi ako titigil hanggat hindi ko siya napapatay.
Naibuhay po ang kinuha niya. Kaya buhay din ang dapat nakapalit. Malay mo naman anak, mali ka. Malay mo may sakit lang talaga ang lolo ni Gabo. Kaya niya nasasabi ang mga yon. Nay, hindi niyo po ba talaga ako pinakikinggan? Nay, kitang-kita po ng dalawang mata ko at rinig na rinig ng dalawang tenga ko, Nay. Nakita ko po ang lahat. Narinig ko ang lahat. Hanggang ngayon ba sarado pa rin ang utak niyo? Ilang beses ko ba kailangan sabihin? Ano bang pinakain ng pera na yan? At hindi nyo kayang paniwalaan ang mga sinasabi ko. Mas matimbang pa ba ang lintik na pagmamahal mo sa kanya kesa sa sarili mong anak? Malakas na sampal ang siyang tinugon ni Aling Luping dahil sa mga sinabi at tinanong ng binatang si Dodoy. At lahat ng yon ay nasaksiyan ni Gabo at ng kanyang lolo. Kaya napaisip naman ang kaibigan niya dahil doon. At ang binata naman na si Dodoy ay sinapo ang pisnging sinampal ng kanyang ina. At hindi napigilan na tumulo ang luwa na tumingin muli sa kanyang ina. Yung sampal na yan, ang ibig sabihin lamang niyan, Nay, ipinapakita niyo na mas matimbang nga ang pagmamahal niyo sa bagwak na yun. Kapag napatunayan ko talaga, Nay, na yung minamahal niyo na yun ang tunay na aswang na kumitil sa buhay ng tatay ko, hindi talaga ako magdadalawang isip na singilin siya. Magkakamatayan talaga kami. Pumasok ng silid ang binata. Paglabas niya ay may mga dala na itong iilang damit. Sabay nun ang pagsukbit niya sa kanyang itak. Mabilis siya lumabas ng bahay. Sumunod naman ang kanyang kaibigan. Naiwan naman si Aling Luping na nagsisisi dahil sa kanyang ginawang pananakit sa kanyang anak. Doon naman ay naiwan din ang matanda na nakatingin lang sa umiiyak na si Aling Luping. Makikita mo rin sa hinaharap, Luping, kung ano talaga ang pagkatao ng sinasabi mong pag-ibig. Hindi tumugon ang nanay ni Dodoy na si Aling Luping sa sinabing yon ni Lolo Pidyok. Tumingin lamang siya sa matanda habang umiiyak, habang si Gabo naman ay sumunod kay Dodoy. Doy! Pards! Doy! Sandali lang naman! Bakit ba, Gabo? Pards, sumobra ka naman yata sa sinabi mo sa nanay mo. Pati ba naman ikaw, Gabo? Alam nyo, mas naniniwala pa sa akin si Lolo Pidyok kesa sa sarili kong nanay at matalik na kaibigan. Hindi naman sa ganun, Pards. Ang sa akin lang, dapat di mo na pinagsalitaan ng ganun si Aling Luping. Di ba gusto mong gawin ko? Hayaan ko na lang siya sa kaibangan niyang yon? Hayaan ko na lang siyang mabulag sa lintik na pag-ibig na sinasabi niya? Kapakanan din naman niya ang iniingatan ko, Gabo. Kapakanan niya! At ng buong baryong to. Kung pati ikaw ay tulog pa rin at nagbubulag-bulagan, hayaan mo na lang ako. Hindi ko kailangan ng tulong niyo. Tapos ano, Pards? Dahil dyan sa gusto mong iganti ang tatay mo, ikaw naman na mapapahamak, ganun? Mamatay man ako dito o hindi, Pards, ang masasabi ko lang, hindi ako takot mamatay. Mabigyan ko lang ng katarungan ang nangyari kay tatay. Iniwan ng binatang si Dodoy ang kanyang kaibigan na hindi na nakapagsalita dahil sa kanyang mga sinabi. Dumiretso siya sa bilihan ng asin. Isinunod niya rin ang posporo. Maya-maya pa ay naglakad siya patungong bayan at naghanap siya ng bilihan ng gaas. Bumili siya ng 1 galong gaas. Matapos nun ay naglakad siya pabalik sa kanilang baryo. Habang naglalakad, nasalubong niya si Kapitan at doon ay pinansin niya ito. O Kapitan, kayo pala. Kumusta ang panliligaw kay nanay? Umuubra ba? Ikaw pala yan, Dodoy. Alam mo na pala ang tungkol sa amin ng nanay mo. Mabuti naman kung ganon. At least, maaga kang makakapag-adjust. Ninitian lamang ito ni Dodoy. Pagkatapos napansin ni Kapitan ang dala nitong gaas, kung kaya't
hindi nito napigilang magtanong. Ay, siya nga pala. Pauwi ka na ba, Dodoy? Tsaka, para saan ba yung dala-dala mong gas? Eto ho ba, Kapitan? Wala naman po. May susunugin lang akong insekto. Ano ka mo? Anong klaseng insekto? Insekto, Kapitan. Namimesti kasi. Sige o, Kapitan. Mag-iingat po kayo. At sulitin niyo na po ang pag-ibig niyo kay nanay. Aalis na po ako. Naglakad palayo ang binatang si Dodoy, habang si Kapitan Ferrer naman ay hinabol lang ng tanaw ang binata. Nang nakalayo na sa paningin niya ang binata, ay tumalikod na rin ito at naglakad, habang si Dodoy naman ay hindi maipinta ang muka dahil sa galit na kanyang nararamdaman. Sa araw din na yon, pinaghandaan ni Dodoy ang lahat. Nagpunta siya ng Kakahuyan. Doon niya isinagawa ang lahat ng plano niya. Kumuha siya ng tubig sa sapa. Doon, binudburan niya ito ng asin. Pagkatapos, binabad niya doon ang bagong hasang itak. Habang nakababad yon, naghanap siya ng iilang tuyong kahoy na sakto niyang mahahawakan. At doon, ibinalot niya ang mga tela na kanyang dala. Pagkatapos ay iniayos niya ng mabuti ang lahat ng tela sa pinakadulo ng kahoy at inilagay niya sa gaas na kanyang dala. Pagkatapos nun, iniwan niya ang lahat ng mga yon sa isang mayabong na talayban. Pagkatapos umuwi ito ng kanilang bahay, hindi niya nadatnan doon ang kanyang ina at kaibigan. Lolo Pidyok, nasan po sila? Hinanap ka nila. Nag-alala kasi sila dahil umalis ka. Kung ganun po, aalis na po ako. Teka, saan ka pupunta, Dodoy? Basta lo, kung ano man po mangyari sa akin sa darating na gabi, kung hindi ko man po matapos ngayon to, sana may tulad ko pa ang maglakas ng loob na tapusin ang sinimulan ko. Buksan niyo rin po ang pag-iisip at mata ng lahat sa kung anong halimaw ang meron sa baryong to na nanunungkulan pa sa atin. Dahil matatawag natin siyang korap dahil sa pagdanakaw niya sa atin ng buhay ng ating mga mahal sa buhay. Hindi niya na hinintay pa na makapagsalita ang matanda. Lumabas na siyang muli sa kanilang bahay at naglakad na patungo sa Kakahuyan. Nang makarating siya sa lugar kung saan niya iniwanan ang kanyang mga kagamitan, kinuha niya roon ang itak na ibinabad niya sa asin. Iniligay niya yon sa nasisikatan ng araw, habang inilabas niya naman ang bote na nilagyan niya ng maraming bawang, at doon inilagay niyang lahat ang asin na kanyang tira. Habang ang pinagbabara naman ng kanyang gagamitin na paapoy ay ibinuhos niya sa loob ng boteng kanyang hawak. Hinintay niya lamang ang paglubog ng araw, at nang makita niyang lumubog na nga ito, ay dahan-dahan na siyang naglakad hanggang sa makarating na siya sa paanan ng bundok. Kapitan, dahil nasisigurado kung may kinalaman ka sa lahat, ibabalik ko sa iyo ang kahayupang ginawa mo. Tatadtarin kita ng pinong-pinong demonyo ka. Ngunit bago yun, babalatan muna kita ng buhay. Huminga siya ng malalim bago siya nagpatuloy sa kanyang paglalakad paakyat sa bundok. Pagkatapos nun ay naglakad na siyang muli. At nang makarating siya sa sentro ng daanan ng yungib, ay inalis niya ang harang doon. Pumasok siya. Nag-ingat siya para hindi siya kagad mahuli ng mga nilalang na nasa loob ng yungib. Iniwasan niya rin na makalika ng tunog. Pagkapasok pa lang niya, doon naabutan niya ang lalaking nakataklob ng buong katawan. Nakahiga ito sa isang malapad na bato.
at hindi gumagalaw. Naging maingat siya at isinara ang butas ng yungib na kanyang pinasok. Umailalim naman siya sa isang batong higaan para maghintay ng pagdating ng kapitan. Ngunit habang naghihintay, nakapa niya ang isang bagay. Hinawakan niya yon at inaninag ng maigi. Maya-maya lang, nag-umpisang tumulo ang masagana niyang luha dahil napagtanto niya ang bagay na kanyang hawak ay ang relo ng kanyang ama. Anak ng putyang! Mga halimaw kayo! Kayo ang pumatay kay tatay. Nasisigurado ko na yun. Humanda ka sa akin, hayop kang Kapitan Ferrer ka. Dahil sinisigurado ko sa iyo, napapahirapan kita ng gusto. Sisiguraduhin kong magiging masakit ang pamamaraan ng pagpatay ko sa iyong hayop ka. Dahil sa mga nalaman ng binata, halos naubusan na ng hininga. Ang binata kakaiyak. Hindi niya namalayan, nakatulog siya sa ilalim ng bato na kanyang pinagtataguan hanggang sa narinig niya ang boses ni Kapitan Ferrer. Galit na galit ito na lumapit sa bato kung saan nakahiga ang binatang halos kasing edad lamang ni Dodoy na si Pilaon. Doon na pag-alaman niya na anak pala ito ng aswang na bagwak na si Kapitan. Purong tao ang binata. At kaya siya nakahiga doon upang gawin niya ring bagwak ang binata. Nang sa ganon, ay habang buhay niya itong makakasama. Lalabas na sana siya nang makita niya ang kaibigan niya at ang kanyang ina na nakatali habang ang sigbin ay hila-hila ang mga ito. Nagising si Aling Luping at Gabo dahil sa sakit na nararamdaman nila nang hinila sila pababa ng mga sigbin. Doon na pagtanto ng binata na ginamit ng pala si Aling Luping at kinuha lamang ang loob nito para mapaniwala at maisakatuparan ang kanyang maitim na binabalak. Maligayang pagdating sa aking yungib. Kayo ang tatapos sa sinimulang kong ritual. 2 taon na ang nakakalipas. Asawa mo, Luping, ang siyang naging aking panimula. Habang ang tatay mo naman, Gabo, ang pangalawa. Ngayon, kayong dalawa ang aking isusunod para matapos na ang aking mga nasimulan. Hayop ka! Napaniwala mo ako, Ferrer! Pinaniwala mo ko sa mga matatamis mong salita! Ikaw palang hayop kang pumatay sa asawa ko! Demonyo ka, Kapitan Ferrer! Demonyo ka! Dahil sa paninigurado, lumabas ng tuluyan ang binata. Doon nakita ni Kapitan ang galit na anyo ng binatang si Dodoy. Inagawan mo na nga kami ng karapatang makasama ang mga mahal namin sa buhay. Dadagdagan mo pang demonyo ka. Anong klaseng demonyo ka? Na walang alam kundi ang pumatay. Wala ka ba talagang puso? Puso? Hindi uso sa akin ang salitang pagmamahal. Lalo na sa mga katulad yung mga tao. Ito lamang ang paraan na alam ko na magdudugtog ng buhay ng anak ko. Kaya wala na sa akin kung papatay ako ng mga tulad ninyo. Hindi uso ang pagmamahal. Pero gumagawa ka ng paraan para mabuhay ang anak mo. Hindi mo ba iniisip na ganyan din ang pakiramdam namin nung panahong pinatay mo ang mga mahal namin sa buhay? Kung ano nararamdaman mo ngayon, ganyan na ganyan din ang pakiramdam namin. Dahil nung pinili ko ang buhay na to, tinanggap ko na rin ang kapalaran kong pumatay ng mga tao. Binuo ko ang yungib na to para sa aming magtatay. Pinaghirapan ko ang lahat. Kaya kahit isa sa inyo ay walang makakapigil sa lahat ng aking pinaplano. Talaga ba? Nagkakamali ka, Diablong Ungas. Dahil nasa harapan mo na ang siyang tatapos sa kasamaan mong hayop ka! Kinuha ng binata ang kahoy
na binalutan niya ng tela. Sinindihan niya ito habang ang mga sigbin naman ay nag-umpisa ng lumaki. Hinanda niya rin ang itak na binabad niya sa asin. Ngunit pinaikutan siya ng mga alaga ni Kapitan na mga sigbin. Naglalaway ang mga ito at nakatayo gamit lamang ang dalawang mga paa. Nakayuko at nanlilisik ang mga mata, ngunit hindi natatakot ang binatang si Dodoy. Iwinasiwas niya sa mga ito ang hawak niyang kahoy na may telang nag-aapoy, dahilan upang hindi makalapit ang mga sigbin. Kaya nagkaroon siya ng oras para maputol ang mga tali ng kanyang nanay at kaibigan. Mabilis niyang pinalabas ang mga ito upang humingi ng tulong sa mga kababaryo. Sinabi niya na dapat may dala silang sulo at gaas, at dahil ayaw palabasin ng mga sigbing libo ang dalawa, ay agad na kumilos ang binatang si Dodoy upang hindi sila makasunod sa labas ng yungib. Sige! Lumapit kayo mga gunggong kayo! Susunugin ko kayong lahat! Sige! Lumapit kayo! Hinayupak ka! Sinisira mo lahat ng mga plano ko! Hindi kita mapapatawad! Ikaw pa ngayon na may lakas ng loob na hindi ako patawarin. Kahit na ikaw naman na may malaking gulo na ginawa. Kung may hindi man ako patatawarin dito, ikaw yun! Dahil hayop kang demonyo ka! Dahil sa galit na nararamdaman, isa-isa niyang pinagtatataga ang mga sigbin. Bawat tamaan ng itak niya ay agad na tumutumba at sumisigaw na parabang nahihirapang aso na may hawig din sa kambing ang boses. Hindi na din alam ni Kapitan Ferrer ang kanyang gagawin, kaya dali-dali siyang umusal ng mga salita. Ngunit napansin yun ng binata, kaya ibinato niya rito ang hawak niyang nag-aapoy na proteksyon. Hindi tinamaan si Kapitan Ferrer, ngunit dahil sa nababad yun sa gaas, nang tumama ang nag-aapoy na kahoy sa katawan ng lalaking nakahiga sa malaking bato, ay agad nagliyab ang taklob nito. Hindi! Hindi maaari! Ang anak ko! Anong ginawa mo sa anak ko? Hayop ka! Ngunit hindi tumugon ang binata at hindi nagpatinag. Pinagpatuloy niya lang ang pagpatay sa mga sigbin hanggang sa maubos niya ang mga alaga nito. Tumingin si Dodoy sa kapitan na nagbabagong anyo na dahil sa galit. Dahil sa nasunog na katawan ng kanyang anak, nag-anyong bagwak na ito. May mahahabang sungay at may malalagaring mga ngipin. Ang mga mata nito ay nawalan ng itim. Humaba ng husto ang tenga at lumitaw ang tunay na anyo ng kanyang katawan na dati ay makisig, ngayon ay dambuhala. Doon, kahit na hinihingal pa, ay mabilis kinuha ng binatang si Dodoy ang bote ng gaas na may bawang, habang hawak niya ang itak sa kanyang isang kamay. Nararamdaman mo na ba ngayon ang nararamdaman namin? Nung panahon ninakaw mo sa aming lahat ang mga karapatan namin sa aming mga mahal sa buhay. Ano? Masakit, hindi ba? Napakasakit, di ba? Parang dinudurog ng paulit-ulit ang puso mo, di ba? Hayop ka! Papatayin kita dahil sa ginawa mong tuluyang pagpatay sa aking anak. Wala akong ninakaw sa inyo. Yun lamang ang bayad sa serbisyong binibigay ko. Kulang pa ba na naupo ka bilang isang kapitan para sa pagnanakaw mo ng buhay? Ikaw na bagwak ka. Ngayon ko natatapusin ang pag-iimagsik mo. Wala ng pamilya ang mananakawan ng karapatang makasama ang mga mahal nila sa buhay. Ito ang nararapat sa'yo! Nag-umpisang sumugod ang binata, ngunit natatamaan siya ng bawat pag-atake ng aswang bagwak na kanyang kinakalaban. Ngunit hindi siya nagpapatalo, dahil kahit gaano man kalaki ang kalaban niya, ay mas mabilis pa rin siyang gumalaw dito, hanggang sa umabot ang puntong naputol niya ang kaliwang braso nito. Sumigaw ng malakas ang halimaw na kapitan. Sunod pa nun, kahit na hinihingal na ang binatang si Dodoy, nagawa niya pa rin
tamaan ang tuhod ng kapitan. Kaya napaupo ito sa kanyang kinatatayuan. Uusal pa sana ito ng mga salita, ngunit nasipa ng binatang si Dodoy ang mukha nito. Dahilan para tumumba ito. Matapos nun, pinutol niya pang muli ang isa pa nitong braso. Kaya naman, talagang namilipit na ito sa labis na sakit. O ano? Diablong buang ka! Napakasakit, di ba? Ganyan na ganyan ang nararapat sa mga tulad mong demonyo. Masahol ka pa sa katulad mong diablo, hayop ka. Ito ang nababagay sa'yo! Binuksan ng binata ang dala niyang bote na naglalaman ng gaas na may asin. Umupo ito sa dibdib ng kapitan at mabilis na ibinuhos sa bunganga nito ang gaas. Hindi na makalaban ang aswang na bagwak dahil nag-umpisa na siyang mangisay. At nang maubos na ang gaas sa bote, ay dinukot ng binata ang posporong ginamit niya sa pagsindi ng apoy kanina at inilabas niya ang relo na kaninang nakita niya sa ilalim ng bato na kanyang pinagkublian. Tay, para po sa inyo, ang gagawin ko na to! Tuluyan niya nang ibinuka ang bunganga ng bagwak at ipinasok doon ang palitong posporo na kanyang sinindihan. Nilagay niya ito hanggang sa nakita niya ang katawan ng kapitan na nagkikisig-kisig. Maya-maya pa ay sumabog ang tiyan nito at mabilis naman na naipantakip ni Dodoy ang bag na kanyang dala sa kanyang muka. Pagkatapos nun, masaya siyang lumabas sa yungib, dala ang relo ng kanyang ama. At habang tinatahak niya ang daan pauwi, hindi niya napigilan ang umiyak. Dahil sa wakas, nakamit na niya ang pagbabawi ng kanilang karapatan at yun ang kanilang hustisyang hinahangad. Tay, kung nasan ka man ngayon, Tay, sana masaya ka na po. Nabawi ko na po ang ninakaw sa inyo ng halimaw na si Ferrer. Naipaghiganti ko na po kayo, Tay. Mahal na mahal ko po kayo. Dahil sa labis na pagod, nadatnan siya ng kanyang ina at ng mga tao sa baryo na nakahiga sa isang masukal na daanan. Hawak ang relo ng kanyang yumaong ama. Iniiwi si Dodoy at doon na sa bahay ginamot ang kanyang mga sugat. Lumipas ang ilang linggo, tuluyan ng gumaling ang binata at namuhay sila ng mapayapa. Hindi nagtagal ay nagkaroon din sila ng mas maayos na kapitan hanggang sa bumalik na ang katahimikan at kaligtasan ng baryo. Sinira na rin nila ang yungib ng mga aswang. Inilibing nila doon ang katawan ng dating kapitan na nagnakaw ng buhay ng kanilang mga mahal sa buhay. Magmula nang napalitan na si Kapitan Ferrer, umayos na ang buhay ng lahat. Nay, happy birthday po. Tignan niyo po, napakaganda po ng dress na yan. Nagustuhan ko siya, anak. Maraming salamat sa'yo. At pasensya na rin dahil naging bulag ako noon. Nay, tapos na po yun. Nakita niyo naman po, hindi ba? Nagbunga na po ang lahat ng ginawa ko. At alam kong kahit nasan man ang tatay mo ngayon, anak, ay proud na proud siya sa'yo. At masaya siyang nagkaroon siya ng anak na tulad mo. Masaya rin po ako, Nay. At kayo po naging mga magulang ko. At kahit buhay ko po, itataya ko para po sa inyo. Mahal na mahal ko po kayo, Nay. Mahal na mahal din kita, anak. Hep, 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 hep. Teka lang. Happy birthday po, Aling Luping. Flowers for you. Maligayang kaarawan sa'yo, Lupeng. Salamat po, Lolo Pidyok. Ayos ah. May padala-dala ka pa ng bulaklak, Pards ah.
Eh, aakyat sana ako ng ligaw kay Aling Luping eh. Si Raulo! Aba, tarantadon to ah. Siyempre, joke lang yun. Ikaw naman, oo. Oo, alam ko. Joke lang talaga yun. Alam ko naman na mapagbiro ka talaga eh. Pero alam mo, Chong, salamat talaga sa Diyos. At nagkaroon ako ng nanay at kaibigang katulad nyo. Napakaswerte kong tao. Doon pa lang, paldo na ako eh. At doon na po, nagtatapos ang aking kwento. Pilitin po nating maging wais palagi bago tayo magtiwala sa isang kandidato o kahit sa sino pa. Kilalanin po natin silang mabuti at huwag tayong kagad masilaw sa kabaitan na una nilang ipinapakita dahil hindi natin alam na kapag hindi tayo naging maingat sa taong ating pinagkatiwalaan at taong ating ibinoto, sila pala ang magiging dahilan ng ating mga paghihirap sa isang buhay na dapat sana ay masagana at masaya. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain nawa po tayo ng ating Diyos na may kapal.